Wala nang iba. Kanina pa siya. Anyway, magandang gabi po ulit sa bawat isa tsaka sa mga bagong dating. Maulang gabi. So, katulad ng sabi po ni Pastor Vince, ang pag-usapan natin ay tungkol sa divorce. And this is one of my favorite topic kasi tuturuan ko kayo paano makipaghiwalay. Okay ba yon? Hindi. Pag-usapan natin kung ano ba tong divorce na tinutukoy natin. At ano ba yung mga danger? Ano yung mga rason? Huwag kayong mag-alala, mamaya matututunan nyo kung paano. Maiwasan. Okay? So, the ultimate, this is a strong truth. The ultimate, sabi dyan, yung topic natin ay the danger of bonding in the relationship. Why divorce feels like violence to the soul. Medyo malalim, di ba? So, the ultimate trauma sa relationship is divorce. Why? Why? Because divorce is not simply ending a contract or ending a relationship. It is the tearing apart of a bond. Iba yung bond. Pag sinabi mong bond, kaya nga may mighty bond, may, di ba? Pag sinabi mong bond, talagang madikit. Hindi mapaghihiwalay. Okay? Tapos iti-tear apart mo. Tearing apart. Paghihiwalayin ng sapilitan. Kaya medyo sa Bible, yung pakikipaghiwalay o yung divorce, tinutukoy na parang isang violenteng act. Alright. So, yung dalawang pinag-isa o yung mag-asawa, yung nag-asawa, they are joined, no? Mentally, emotionally, socially, psychologically, spiritually, and physically. So hindi lang basta papel yung naging dahilan kung bakit sila naging joined together, but everything. That is why divorce can be deeply painful. A lawyer may end the legal marriage. A judge may issue. Yung judge, makakapag-issue siya ng document na legal na silang hiwalay, but yung court cannot instantly separate memories. Hindi nila kayang tanggalin yun basta-basta. Emotions, shared dreams, family connections, physical intimacy, and years of attachment. Sabi dito, the paper may say the marriage is over, but the heart may still be bleeding. Patuloy pa rin nagdudugo. This is our foundational scriptures from Malachi 2:16. Sabi diyan, suko kante. The man who hates a divorce o who hates and divorce his wife, yung lalaki daw, na aayawan at makikipaghiwalay sa kanyang asawa, divorce, says the Lord, sabi ng Diyos, the God of Israel, specific, does violence, pagiging violente daw yan, gumawa ng isang violenteng bagay to the one he should protect. Para bang nambugbog yung datingan. Pero pag sinabi mong violence, hindi lang yan pananakit, talagang, di ba sabi dyan, na dapat siya yung nagpo-protect. So pag nakipaghiwalay ka, hindi ka nagpo-protekta, kundi gumagawa ka ng violenteng bagay, says the Lord Almighty. So be on your guard and do not be unfaithful. Bakit kaya yung scripture kinokonek yung divorce sa violence? That's the question. Because divorce can violently tear apart what was deeply joined together. Okay.
Important reminder. Protecting covenant does not mean tolerating abuse. So, this message must never be used to force someone to stay in immediate danger. Kung physical violence, yung usapan, sexual abuse, serious threats, coercive control, or danger to children, safety must come first. Okay? Maybe you can seek help sa mga trusted family na meron kayo, sa mga church leaders na sinasamahan ninyong organization, qualified counselors na pwedeng yung takbuhan, authorities and legal professional kung kailangan. Pag pananakit na. Pero hindi ko sinasabi dito na okay yung makipag-divorce. Pero kung ang usapan ay seguridad na, may masasaktan, may mamamatay, mas magandang paghiwalayin na lang yung mag-asawa kung sinasaktan ng lalaki yung babae. Pero hindi natin pinopromote yung divorce. Ayaw lang natin ng may masasaktan. Katulad ng sabi ko, yung protecting covenant does not mean tolerating abuse. So, pinoprotektahan natin yung marriage, pero hindi rin naman natin kinukonsinti yung abuse or violence. Kaya napakaganda ng topic na to kasi mas maintindihan natin bakit napupunta yung mag-asawa or bakit mahirap yung kalagayan ng mag-asawa na maghihiwalay. Though dito sa Pilipinas, hindi pa naman approve yan yung divorce, no? Pero yung iba gumagawa ng paraan, nag-aanal. Yung anal siguro, parang may process yun eh. Hindi naman tayo lawyer. Pero kumbaga parang hindi pa sila nasa capacity ng isipan nila nung nag-asawa sila o kaya naman may problema yung isip. Normally ganun pag nag-aanal. Gumagawa lang ng dahilan kahit hindi totoo para lang makapaghiwalay. Pero anal or divorce, it's the same thing. Paghihiwalay mo yung dalawang tao na deep na pinagsama ng husto, binand. Okay? Now, we have 5 points na pag-uusapan ngayong gabi. Okay? Are you ready? Pag-usapan natin paano makipaghiwalay. Point number 1. Okay? God values covenant but God does not celebrate cruelty, abuse, or oppression. Yan yung sinasabi ko kanina. Ito yung point number 1. Bonding happens one conversation at a time. Sabi dito, bonding is like two people shooting web or shooting spider webs together. Parang Spider-Man ngayon, di ba, uso? Di ba, napanood nyo na ba yun? Para bang nagsushoot ng yung dalawang tao, habang nag-uusap sila, nagsushoot sila ng spider web together. Tapos, nagkakaroon sila ng bonding. Yun yung dating nitong sinasabi nating bonding. Kaya napakadelikado kung kanino ka nakikipag-bonding. Kasi it creates something. No, yung deep relationship. Every conversation creates a thread. Sabi dyan, the deeper the conversation becomes, the thicker the thread becomes. So, pag sinabi mo, good morning, Pak, nagkakaroon na kayo ng relationship. Napapansin nyo ba yon? Kahit yung salitang hello, para bang napipil mo na, uy, close kami ah. Ano pa lang yon? Hello pa lang yon. Paano na kung, kumusta ka? Anong ginagawa mo? Tas sasagot ka ngayon. Ay, okay naman ako. Ikaw? Wala na. Close na yung datingan nyo. It creates bond when you talk to someone. That's why that word bonding is dangerous. Lalo na pag nagets nyo kung ano tong sinasabi ko ngayon. Pag naintindihan nyo yung power nitong bond. Kasi every conversation, every word is important. It creates bond. Para tong nilalagyan mo siya ng sapot na nahihirapan na siyang makaalis. Kaya nga kahit yung kaibigan mo na nag-uusap kayo tapos pinaplastic ka, parang sobrang nasasaktan kay. Bakit? Kasi sobrang close nyo na because of that webs
na sinut nyo sa isa't isa sa pamamagitan ng conversation, tapos biglang nasira. Di ba? Oh. So, it makes sense? Di ba? Sample, minsan, sa mag-aasawa, ito dapat lagi itong ginagawa ng lalaki. Dapat lagi nating sinasabihan ng good morning asawa natin, o yung babae, ganun din, it's the same. Dapat hindi tayo nagkukulang ng pagsasabi ng I love you, kasi, tas pag-appreciate. Kasi nga, delikado yun na marinig nila sa iba. Halimbawa, ikaw, hindi mo laging binabati yung asawa mo na, sobrang ganda mo naman. Ang ganda mo talaga. Tapos paglabas niya ng bahay nyo, in-explain ko lang ito na maigi may kapitbahay kayo, pangit naman. Di ba? Pero sasabihin niya, hi, good morning. Tapos yung babae, parang, kilala ko ba ito? Tapos sasabihin, ang ganda niya naman po, ma'am. Patay. Pero pangit yun Yung babae, kung hindi siya aware dun sa tinatawag, itong pinag-uusapan natin ngayon, mawiwili siyang dumaan doon. Bakit? Kasi ikaw, nagkukulang ka sa salitang makakapag-band sa inyo. At dun niya na-feel yung experience na maganda. Pag lumabas siya ng bahay at dumaan siya dun sa bahay nung pangit na lalaki. Gagawin na lang natin pogi din, di ba? Kasi pangit. Ang bad ng salita ko Pero, even good morning, it creates a small connection. Pag hindi kayo nagbatian, wala Walang niho-niha, wala yun. Minsan, yung ganun. Pero iba pag nagsalita na. Yung gaganon ka, uy. Uy lang yun uy. Parang close kami Friend ko siya. Friend ko yan, nagkikita kami niyan. Pero uy pa lang yung salita niyo. Uy. Hi. Iba na yun. Pag nagsalita ka na ng good morning, iba na yun. Lalo na pag sinabi mong, how are you doing? Diba? It creates deeper connection. Pag nagbago na, halimbawa, what are your greatest fears? Pag yun na yung mga tanungan mo, medyo malalalim na yun, ano yung pinakakinakatakutan mo? Ano yung pinaka-trauma mo nung pagtanda mo? Yung parang trauma ka sa bagay na yun na nangyari sa'yo sa buhay mo. Medyo malalalim na tanong na yun. Pag yun na yung mga tanungan, ito pa yung malupit. Ano yung pangarap mo 5 years from now? Pag usapang pangarap na, tapos sinare mo na yun sa iba. Sasabihin ng iba, kilala ko na yan. Alam ko nga gusto niya mangyari sa buhay niya Close kami niyan. Ang datingan nito, sobrang close nyo na. Now, the bond becomes thicker. Mas nagiging thicker. Mas kumakapal. The more you have conversation, the more question, the more answer, it makes the bond thicker and thicker and thicker. So, why? Because you are no longer discussing information. You are entering the person's heart. Pumapasok ka na sa puso niya. Hindi ka naniniwala, no? Sabi dyan sa Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. So pag ikwento mo sa iba lahat ng ginagawa mo, lahat ng ginawa mo, at lahat ng gusto mong gawin, pumapasok na siya sa puso mo. Kasi lahat ng ginagawa mo sa puso, nagpo-flow. That's why na-inlove na ako sa kanya. Ba't lagi kasi kami magkausap Sobrang sweet niya kasi. Lagi niya, binubola niya ako lagi. Nakikinig siya sa akin. Iba na. So, pag naintindihan niyo itong sinasabi ko, magigets niyo kung bakit kailangan maging aware kayo kung sino yung kinakausap niyo. Kasi delikado, lalo na pag may asawa ka. Okay? Now, sabi dyan, your heart must be guarded because of what? Not everyone should be given deep access to it. Hindi dapat lahat magkaroon ng deep access sa puso mo. Okay. Hindi lahat ng conversation pare-parehas ng level. Tandaan nyo to. Hindi lahat ng conversation.
May casual conversation, yung saktuhan lang. Meron namang friendly conversation at may intimate conversation. Okay? Kapag ikwinikwento mo na yung mga deepest fears, disappointments, marriage struggles mo sa ibang tao, secret desires mo, yung mga personal dreams mo, you are building emotional intimacy. Okay? Kaya kailangan maging careful kung sino yung binibigyan mo ng access sa mga tanong at sagot na yun. Especially kapag kasal kayo. Kapag may girlfriend ka, kapag may boyfriend ka, huwag ka na makipag-usap sa hindi mo kaparehas na gender. Lalo na pag mga deep question, deep answers. Huwag kang bumuo ng secret emotional bond with someone of the opposite sex na dapat sana prinoprotektahan mo para sa spouse mo lang sana yun. Yung mga tanong na pang-exclusive, yung mga dreams mo na sobrang malalalim, yung mga bagay na ginawa mo nung bata ka, hindi mo yan kunikwento sa best friend mo lang. Okay naman may best friend kung wala kang asawa. Kaya nung ako ay nag-asawa, wala na akong best friend na babae. Wala na nga akong friend na babae. Kasi, pag meron pang ganun, kikwentuhan mo pa siya. Mangyayari, magkaroon kayo ng intimate conversation. Kasi friend kayo eh. Pag nagka-problema ka, lalo na may problema ka sa asawa mo, mag-share ka sa friend mo. Eh kung babae yun, yari ako. Diba? Doon mapifeel ko na, buti pa tong best friend ko. Tinitake care ako. Yung asawa ko, lagi akong inaaway. So, it's dangerous. The deeper the conversation, the thicker the bond. Mas lumalalim yung conversation nyo, mas nagiging makapal yung bond. Now, important thing to remember, deep conversations create deep connections. Do not build a level of intimacy you are not prepared to carry responsibly. Point number 2. Some bonds must have clear boundaries. Not everyone should have equal access to your life. Dapat may special one. Yung asawa mo lang. Yung dun sa mga wala pang asawa, may girlfriend, dapat sa kanya lang. Kung seryoso na kayo dyan, yung mga kabataan dito, seryoso na ba kayo sa mga girlfriend nyo? Ha? Mga boyfriend nyo? Kung seryoso na kayo, yan, pwede na magsimula na magkaroon ng deep conversation. Kasi mag-aasawa kayo. Okay na yan. Ang mahalaga, may special. Hindi sa lahat. No? Now, some relationships should remain professional, some should remain casual, and some should remain at a safe emotional distance. Pag ang kwentuhan nyo na medyo malalim na, umiwas ka na. Lalo na kung different or yung kung babae ka, tapos lalaki siya, medyo delikado na pag masyadong malalim. Casual lang. Okay? Because when boundaries disappear, emotional attachment can quietly begin. This is especially important sa mga married people. Your deepest emotional connection should not be secretly transferred to someone outside your marriage. So, yung mga emotional connection, yung deepest emotional connection, hindi dapat yan natatransfer sa ibang tao secretly. Outside sa marriage nyo. Dapat yung mga pinaka nakakalungkot na pangyayari sa buhay mo, hanggang sa asawa mo lang yun. Okay? Dapat nga, kahit na yung asawa mo, yung kaaway mo, sa kanya ka pa rin magkwento. Ganyan yung ginagawa ng asawa ko. Ako yung kaaway niya, ako yung nakagawa ng mali,
sa akin niya pa rin kwento. Kasi the moment na ikwento niya yun sa iba, parang siniraan niya ako kahit sa kapwa niya babae. Lalo na kung sa kapwa niya lalaki yun ikikwento. Mapipil ng lalaki na ako yung kanyang kanlungan. Hindi dapat. Kung ang problema natin ay sa asawa natin, mas maganda yung asawa natin yung kausapin natin, nakwentuhan natin na inaaway ako ng asawa ko loko-loko yung asawa ko Di ba? Pero siya yun. Oh, ganun yung teknik ng asawa ko, hindi siya nagkikwento sa iba. Ako naman, kinakausap ko na lang sarili ko pag inaaway niya ako. Loko-loko yung asawa ko Oo nga, loko-loko yung asawa mo di ba? Parang na lang akong baliw. Kasi pag sinabi ko sa kanya yung problema ko sa kanya, away. Hindi, joke lang. hindi na nga away. Ano ba yan? So, sabi sa 1 Corinthians 10:12. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Hindi. Ay, malakas ako. Kahit na anong usapan namin, di ako bibigay. Di ako may in love dyan. Hindi. Friends lang kami. Yung mga ganun, di ba? Confidence without boundaries can become dangerous. Dapat may boundary. Kasi dito magsisimula na yung supposedly na yung band na binubuo mo, mas pinapakapal mo pa yung band ninyo ng asawa mo, inililipat mo na sa iba yung web. If ang pag-uusapan mo at yung tao na labas dun sa marriage mo, ibig sabihin, hindi mo asawa, hindi mo karelasyon, siya na yung kakausapin mo, lagi, mas madalas kaysa sa asawa mo, yung supposedly na dapat mas sa kanya pa, mas titibay pa yung band ninyo, na ililipat mo na sa ibang tao. Tapos mahihirapan ka na rin mag-detach. Kasi you created bond with that woman, with that man, na hindi mo ine-expect or hindi mo intentionally ginagawa, pero nangyayari. Minsan, sinasabi natin na, friends lang naman kami. Wala namang masama. Kasi wala naman kaming ginagawa. Nag-uusap lang naman kami. Marami naman tao Oo, hindi naman private place to. Nag-uusap lang kami. Usap lang. Usap lang naman. But the better question is, what kind of conversation are you having? Anong klaseng conversation na ba yung pag-uusap nyo? Kung tungkol lang yan sa negosyo, okay lang. Pero kung tungkol na yan sa pangarap mo, pangarap niya, sa mga nangyari sa kanya, sa mga experiences niya nung bata siya, yung mga sakit na nararamdaman niya, yung mga nanloko sa kanya, iba na yun. Hindi na yun casual. Intimate na yun. Na supposedly dapat ikaw lang at yung asawa mo yung nag-uusap ng ganun. Kaya nga sa church, sobrang delikado na mag-disciple ka, lalaki ka, tapos magdi-disciple ka ng babae. Hindi yung discipleship, tawag doon disciple chicks. Di ba? Hindi yun evangelism, evangeligaw, yan yung sinasabi nila. So, anong sinasabi ko? So, dapat maging aware tayo, nagkaroon tayo ng boundary kung sino yung kinakausap natin. Okay lang yan, tol, kung mag-uusap tayong dalawa. Di ba? Tayong dalawa, mainlaban tayong dalawa sa isa't isa. Okay. Hindi. Ang pinopoint ko, hanggat maaari yung mga secrets mo, yung mga deep personal things in your life, hindi na dapat sa ibang tao, kundi sa asawa mo na lang. Unless nag-share ka, maraming tao, nag-share ka, sinasabi mo sa kanila na ganito yung aking napagdaanan, okay lang yun, pero yung one-on-one, it's dangerous. Ha? Dangerous. Lalo na kung babae siya, tas lalaki ka. Dangerous yan. Kung ibang tao, yung nakakaalam na ng mga deepest struggle mo kaysa sa asawa mo, may emotional transfer na nangyayari. Kung ibang tao na yung nagbibigay sa'yo ng comfort, validation, excitement, understanding,
na-form na yung dangerous bond. Kahit sa lalaki, mas tiwala ka na sa lalaki, sa friend mo. Kunwari, lalaki sa lalaki, di ba? Mas tiwala ka na sa friend mo, mas magkikwento ka na sa friend mo kaysa sa asawa mo. So dumarating yung time, nalalaman tuloy ng lalaking yun yung kahinaan na ng asawa mo. Tapos napipil niya na, hindi niya sinasabi sa'yo, pero feeling ko pare, ikaw ay may kasalanan eh. Kawawa naman yung asawa mo. So nai-inlove na siya sa asawa mo kasi feeling niya ang bait ng asawa mo, tas ikaw yung masama. May ganun din, di ba? I don't know kung paano. Basta, gets nyo naman yung sinasabi ko. It's dangerous to talk deeper things sa other people. Hindi siya healthy. It creates dangerous bond. So, hindi lahat ng emotional affairs nagsisimula sa lust. Minsan, nagsisimula lang sa pakiramdam na siya kasi yung nakakaintindi sa akin eh. Important thing to remember, boundaries are not rejection. Boundaries protect the relationships you are responsible for. Point number 3. Marriage creates the deepest human bond. Marriage is more than legal partnership. It joins lives, joins home, dreams, responsibility, family, especially it joins body. Kaya they become one. Okay? Sexual intimacy is powerful because a person is not merely sharing an experience, the person is sharing himself or herself. Sinishare niya na yung sarili niya sa isang tao. Yun yung sexual intimacy. Last month, pinag-usapan natin about intimacy and sex. So, napaka-importante na malaman natin na hindi na lang tayo nag-share ng coffee. Kasi sa iba parang nagkakapilang yan eh. Sinishare mo na yung sarili mo sa kanya. Mas matindi na yun kaysa sa usapan. Mas malalim na yun. Kaya napakadelikado nito. Kaya pag ginawa to ng taong hindi pa kinakasal, yung dalawang hindi pa kinakasal, nagiging nagkakaroon sila ng soulical problem. Yung mind nila, yung mental nila nagkakaroon ng kakaibang isipan. Iniisip nila na okay na yun gawin sa iba. Parang nagiging abnormal na yung isip nila patungkol sa sex. Pero hanggat hindi pa nila ginagawa yun, preserve nila yun. Pero pag nagkaroon ng first time, yun, biglang nasisira na yun, nagko-corrupt na yung isip ng tao. Kaya it's dangerous. Kaya pag nagkaroon kayo ng anak, kung hindi nyo man naggawa na i-preserve yung virginity nyo, sabihin nyo sa mga anak nyo, once na ginawa mo yan ng isang beses, masisira yung utak mo. Totoo. Nasira nga yung utak ko eh. Baka hindi nasira utak nyo, bahala kayo dyan. Hindi. Aminado ako, kumbaga nagkaroon ako ng maling mindset pagdating sa bagay na yun. Balikan nyo na lang yung mga last month na topic para mas maintindihan yung sinasabi ko. Galing ko mag-promote, no? Para panoorin sa YouTube. Anyway, para lang mas maintindihan natin. Now, sabi dito, the scripture describes marriage as becoming one flesh. Mababasa natin yan sa Genesis 2:24. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Marriage creates a bond meant to be protected, nurtured, and honored. Kaya yung sex para lang sa asawa mo. Kasi pag binigay mo na yan sa iba, yung pakikipag-usap nga, naintindihan nyo na iba yung bond na ginagawa, na create, lalo na pag deeper yung talk, pag deeper yung mga topics, yung sex pa kaya. Mas matindi to. It creates bond na sobrang makapit. Alam ko iniisip nyo, huwag nyo isipin yun. Pero ang sinasabi ko dito yung bond. Ha? Gets? Okay, now, sa marriage, hindi lang kayo nag-uusap, hindi lang kayo, ito yung sinasabi ko, hindi lang kayo magkasama sa bahay, you build routines, create memories,
You face struggles together. You share finances. You raise children. You share physical intimacy. You reveal weaknesses to each other. You entrust your body, your heart, and your future to another person. Kaya marriage is one of the deepest form of human bonding. I mean, ito yung pinaka. And because the bond is deep, the tearing is also deep. Okay? The greater the bonding, the greater the pain when that bond is violently broken. Kaya sinasabi ng Bible, nakakagawa ng violent sa taong dapat pinoproteksyonan niya yung lalaki na aayaw sa kanyang asawa at makikipaghiwalay dito. Violent. Hindi to nakikita. Hindi to parang papel ng marriage contract na pwede mong punitin. Walang sakit. Ang dali-dali nun eh. Pero yung punitin mo yung bond, it destroy the whole person. Pupunitin mula sa taas pababa hanggang sa loob, sa puso, sa soul. Kaya karamihan ng mga hinihiwalayan, yung mga nakipaghiwalay, masaya eh. 'Di ba? Tapos yung hinihiwalayan, sobrang hirap, parang nadidepress na iba, nagpapakamatay na. Kasi na-tear apart talaga eh. Nasira talaga yung bond. Para siyang binugbog, na halos mamatay na siya. Wala na siyang pakialam eh. Isa naglalakad na, nakahubad sa kalsada. Nabaliw na. Yung iba nagbaril na lang. Why? Because pag nag-asawa ka, you create bond na napakahirap tanggalin. Sabi sa Bible, huwag paghiwalay ni numan. Pinaghiwalay mo. Yung bond. So, important reminder. Do not enter deep covenant casually. Okay? Marriage demands maturity, responsibility, knowledge, and commitment. Akala ko tuturuan nyo kami makipaghiwalay. Bakit parang ngayon naintindihan kong huwag akong makipaghiwalay? Point number 4. Divorce does not simply cut the bond, it tears it. Okay? Hindi lang basta kinat. Yung kinat, madali lang, tapos, di ba? Pero yung tear, di ba? Wasak. Ganon. So, sabi dyan, a bond at the level of marriage cannot be removed like cutting a piece of string. It is more like tearing something that has grown together. That is why divorce can produce grief, anger, rejection, confusion, shame, loneliness, emotional triggers, loss of identity, financial stress, family disruption, depression. A broken heart is often a bleeding bond. The person is grieving, nagluluksa, something that was once deeply attached to their life. Kaya sabi nila, bago ka makamove on, mga 3 months yan. Kaya may 3 months rule, di ba? Hindi, yung iba kahit na 10 taon. Depende sa tibay nung bond na binuo nyo. Mas madaling makipaghiwalay kung hindi kayo nag-uusap, walang pakialam sa iyo yung lalaki o yung babae, hindi niya na pinapakita sa iyo na mahal ka niya, 'di ba? Madaling makamove on dun eh. Walang pakialam sa akin yan eh. Tsaka bawa ng hininga niyan. Lahat na sinabi mong pangit eh, para lang ma-mindset ka na talagang hiwalay na kayo, okay na yan. Lamang ka dun sa paghiwalay nyo. Pero kung sobrang sweet nyo, lahat na pinag-usapan nyo, 5 taon kayo, wala kayong ginawa sa buhay nyo. Pag nagkita kayo, nag-uusap kayo, tapos nag-sex kayo, tapos
nagbuo kayo ng pangarap nyo together, tapos nagkaanak pa kayo, hindi lang siguro 3 taon. Yung iba, hanggang sa namatay, hindi na nag-asawa. Ulit. Sa sobrang trauma. Because of that tearing apart. Wala, hindi na nakapag-usap sa ibang lalaki. Yung babae, di ba? Yung lalaki naman, hindi na nanligaw ng kahit na sino. Sobrang trauma na. Binigay ko lahat eh. Akala ko siya na yung kakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Now, a broken heart is often a bleeding bond. The person is grieving, again, something that was once deeply attached to their life. Pero sabi dito sa Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Kaya kung nararanasan man nila yon, ito yung magandang provision ng Diyos. Di ba? Na lumalapit siya sa mga brokenhearted. God does not minimize the pain of the broken relationship. He draws near to the wounded. Na minsan, ito yung ginagamit din ng Diyos para mapalapit tayo sa Kanya. Pero hindi ko sinasabi na okay to, na makipaghiwalay kayo, na magkaroon ng hiwalayan. Ang pinaka-importante, magets natin yung essence kung bakit tayo nag-asawa at bakit hindi tayo makikipaghiwalay. Kung nasa tamang kaisipan ka naman, di ba? At naiintindihan mo to. Pwedeng sabihin ng court, you are legally divorced, but the court cannot instantly remove the memories, the attachment, pain, questions, shared history, emotional triggers. Kaya minsan kahit na ilang taon pa yung lumipas, katulad ng sabi ko, yung sugat bumubuka pa rin eh. Every time na makikita mo siya, maririnig mo lang yung pangalan niya, ano pa, mapunta ka lang sa mga lugar na dati niyong pinupuntahan. Pag marinig mo yung kanta na kinakanta nyo, pag nasa sasakyan kayo, o kaya lagi niyang pinapakinggan na kanta, o kaya yung love song nyo, yung team song nyo, di ba? The blood comes out again. Emotionally. Kaya may topic nga ako nito last year eh. Yung, ano yun, yung nabubuhay na muli yung ano, yung sakit. Para siyang zombie. 'Di ba? Patay na siya pero buhay pa. Patay na siya pero parang buhay pa rin. So, hindi naman ibig sabihin na mahina yung mga taong nasa ganong kalagayan kaya nasasaktan pa rin sila. Bitter ang tawag nila doon, di ba? No? Huwag yung sabihang bitter. Lalo na pag kasal, may anak, tapos pag naririnig niya yung pangalan ng ex niya, hindi man sila divorce sa papel kasi wala nga dito sa Pilipinas yun. Pero yung nagkahiwalay na sila, tapos may pare-parehas na silang kinakasama, kahit sobrang tagal na panahon, mga 10 taon, pag nagkita yung dalawang yun, bumabalik yung sakit eh. Malalim kasi yung bond na napunit. Hindi siya simple. Katulad ng sabi ko, kung hindi kayo nag-uusap, mag-asawa kayo, tapos for 5 years, wala naman kayong pinag-usapan kahit na anong malalim, madaling maghiwalay. Kung hindi naman kayo nagkakaroon ng deep or ng intimate talks, tapos hindi kayo nagsisex or what, madaling maghiwalay. Pero pag umabot kayo dun sa talagang pag-aasawa na totoo, napakahirap. Kaya hindi natin masisisi yung mga tao. Pag naiiyak pa rin sila, pag naririnig nila yung pangalan, parang may trauma. You need to understand that. Okay? Important to remember. Legal separation can happen in one day or in a day. Emotional healing may take much longer. Okay? So, solved na. Naghiwalay na. Kung magkakaroon man ng annulment, kasi wala nga divorce dito, karoon ng annulment na null and void yung kasal. Ibig sabihin, walang bisa. So, hiwalay na sila.
Pero yung emotional damage, napakatagal bago mawala. Di ba? Point number 5. When children are involved, ito na, medyo mas matindi na to. The tearing becomes even more complex. When a marriage includes children, the bond is multiply. Mas matindi. Bakit? The husband and wife are not the only ones affected. Children may experience most likely confusion, divided loyalty. Sino ba kakampihan namin? Si mama o si papa? Fear of abandonment, disrupted routines, anger, sadness, insecurity, guilt, difficulty, trusting relationships. Tapos ganun na rin yung magiging mindset nila. Paglaki nila, makipag-iwalay ako dito pagkaparesto ni Papa. Ay, si mama ko nga, nabuhay mag-isa. Yeah. Si Papa ko nga, tsaka si mama ko nga, naghiwalay. Eh, di pwede rin ako makipag-iwalay. You are setting the standard like that eh. Masisira din yung buhay ng mga anak mo. Or most of the time, madidepress sila. And there's something in them na nasira. Kasama kasi na sila sa bonding. Hindi na lang ikaw. Kaya let's make a family. Yun yung sinasabi nyo, di ba? We create bond all together with your children. Kasama sila, nag-create na kayo ng bond. Pag naghiwalay kayo, hindi lang dalawa kayo yung mapupunit, pati sila. Yung relationship nyo sa kanila. Damay sila. The bond is thicker because the family is interconnected. Kasi lagi kayo magkakasama sa bahay eh. Lalo na pag nagkaisip, kung mga baby pa yan, okay pa yan, di pa yan masyado apektado. Pero pag nakakausap mo na, medyo nakakaintindi na, madalas nakakakwentuhan mo na. Basahin natin to. Sabi diyan sa Ephesians 6:4. Fathers, paalala to, do not exasperate. Ano ibig sabihin yan? Galitin, provoking, inisin. Yan yung mga ibig sabihin. Your children, instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Parents remain responsible for protecting the emotional and spiritual well-being of their children even during marital crisis. Responsible pa rin naman kayo kahit na magkaroon ng hiwalayan. No? Pero wag nyo nang paabutin sa ganun. Dun sa mga magsisimula pa lang magrelasyon hanggat maaari, dapat naka-mindset kayo. Pag nag-asawa na ako, yun na yun. Ilalaban ko na yun habang buhay. Kahit magka-problema ako o magka-problema siya. Dapat ganun yung mindset mo. Kasi baka hindi ako magkaka-problema, yun lang yung mindset mo. Pero pag nagka-problema siya, gusto mo na rin makipaghiwalay. Hindi. Ang pinagsama ng Diyos ay wag paghiwalayin ni numan. Kahit ikaw, wag mong paghiwalayin yung pinagsama niya. Kaya pag kinasal kayo, ang mindset mo ganito. Kahit magka-problema siya, magka-problema ako, mananatili ako sa commitment ko, sa covenant na to. Hindi ako makikipaghiwalay. Aayusin namin together yung bagay na pwedeng masira nung mga circumstances na pagdadaanan namin. Ganun yung mindset, ha? Pwede kasing ikaw yung magloko or siya yung magloko. Baka prepared ka lang na hindi ka magloko. Pero pag nagloko siya, paano? Pag nakakita kang may ka-text siyang iba o kausap siyang iba kasi hindi mo na ituro sa kanya itong tinuturo ko ngayon na huwag kang makikipag-usap sa iba. Pag kayo lang dalawa. Lalo na sa lalaki. Ganun. Pag hindi nyo ito naiintindihan, kayo rin. Pwede kayong, kasi feeling nyo, katulad ng sinasabi ko kanina, feeling nyo, sobrang lakas nyo. Hindi, usap lang naman kami. Wala to. Kampante. Okay? So, dapat ready kayo na hindi masisira yung pamilyang binuo ko. Yung bonding namin ay hindi ko pupunitin kahit anong mangyari. Kahit na hinihiwalayan ka, huwag kang makipaghiwalay. Kahit sang sulok ng mundo, puntahan mo siya para lang mabalik yung tibay ng relasyon nyo. Kahit ayaw niya na, huwag ka pumayag. Kung nasa tamang pag-iisip ka naman, di ba? Huwag ka pumayag. Pag may anak na, hindi lang dalawang adults yung nasasaktan pag nagkaroon ng hiwalayan. The children also carry the consequences. Minsan iniisip ng mga bata, kasalanan ba namin?
Kami ba yung dahilan kung ba't sila naghiwalay? Babalik pa ba si daddy? Babalik pa ba si papa? Baka mawala rin si mami baka mag-asawa siya ng iba. Paano kami? Kanino kami kakampi? Kay mama o kay daddy? Kaya kahit may serious conflict yung mag-asawa, wag natin gamitin yung mga anak natin para maging messenger. Sabihin mo sa tatay mo, wag na siyang umuwi. Doon na lang siya tumira sa mga kaibigan niya. Ganun. Wag na silang gawing spy. Check mo nga yung si Papa. Puntahan mo nga sa ano. Tingnan mo kung may kasama, di ba? Wag mo silang gawing weapon. No? Na akin yung mga bata. Sige, pag ikaw tumarantado ka, kukunin ko yung mga anak mo. Di ba? May weapon ka ngayon, di ba? Para maging loyal sa'yo. Hindi, wag mo silang gawing weapon. Hayaan mo. Dapat merong tinatawag na free will kung ano yung desisyon ng lalaki at ng babae. Pero, ang mahalaga, hindi nadadamay yung mga bata. Kaya nga, may relationship talk tayo para maintindihan natin ano ba yung importance ng pag-aasawa at ano yung mga danger sa pag-aasawa. Huwag natin silang gawing bargaining tool, yung mga bata. Do not destroy the child's relationship with the other parent. Okay? Just to win the conflict. Ang ginagawa nating weapon yung mga bata. Protect their hearts as much as possible. Important thing to remember. Your marriage decision can become part of your children's emotional formation. Handle conflict with maturity, truth, and care. Sabi dyan sa truth, bonding is powerful. The more you talk, share, trust, touch, dream, sacrifice, and live together, the deeper the bond becomes. That is why relationships must not be entered carelessly. Do not build emotional intimacy you cannot carry responsibly. Do not enter marriage without understanding covenant. Okay? Sinasabi ko kanina, covenant, walang hiwalayan kahit anong mangyari. Commitment, decision to stay and to choose your wife or your husband in any situation or in circumstances. That's covenant, di ba? Na pag nag-asawa kayo, hindi kayo nangangako na magstay kayo together sa isa't isa, kundi nangangako kayo na magstay kayo together sa Diyos. Na hindi po kami maghiwalay, pinagsama niyo po kami po'y mananatili kahit anong mangyari. That's covenant. Okay? It's more than contract. Do not treat divorce as a simple exit from discomfort. Kung hindi ka na okay dun sa asawa mo, makikipaghiwalay ka na kasi hindi ka na komportable. Huwag mong gawing exit yung divorce, yung pakikipaghiwalay. Okay? Sa Bible, ang mga pinayagan lang namang makipaghiwalay, yung mga nag-abandon. Inabandon na yung babae. No? Pero hindi talaga yun yung gusto ng Diyos. Pinayagan lang sila sa panahon ni Moses. Tapos yung mga lalaking nananakit, kawawa naman yung babae kung patuloy na pagsasamahin, tapos pagdating sa bahay, binubugbog. Yun. Pero ayaw ng Diyos ng hiwalayan. Napakalinaw nun. Sa mga susunod na series natin, mga susunod na topic natin, madidiscuss yan ng mga speakers natin. Okay? Para mas maintindihan ninyo, ano ba yung pinayagan sa hindi? Gusto ba ng Diyos yung divorce? Hindi. Originally, walang divorce sa creation. Okay? Nagkaroon lang ng ganyan kasi tayo mga tao corrupted. Yung isip natin makasarili. Gusto natin tayo lang. Gusto natin kumabig ng kumabig. And do not wait until the relationship is dying before seeking help. Napakaganda. Para matutunan nyo paano mag-asawa. Sa mga nagplaplano dyan. Sa mga may pangarap na mag-asawa. Sino dito sa mga wala pang may asawa? O wala pang asawa? Pangarap nyong mag-asawa? Pangarap nyo ba? O napakahalaga nung relationship talk. Kasi matututunan nyo. Pag nakapag-asawa kayo, sobrang jackpot ng mapapangasawa nyo kasi alam nyo na kung ano yung pag-aasawa na totoo. Kasi yan yung bagay na hindi pinag-aralan eh. Sa school, pinag-aralan mo ng 4 years yung course mo. Diba? Sabi nila, mga IT kayo,
Di ba? Pinag-aralan nyo yan ng 4 years. Tapos pag nag-asawa kayo, never nyo pinag-aralan kahit isang linggo yung pag-aasawa. Tama? Pero yan yung gagawin mo habang buhay hanggang mamatay ka. Pag nag-asawa ka na, gagawin mo yan habang buhay. Nakasama mo yung asawa mo, tapos never mong pinag-aralan kung paano. Di ba? It's a challenge for us. Nakagraduate nga tayo eh. Nagawa nga natin makagraduate ng college, ng high school. Pinag-aralan natin for how many years? 10 years? 14 years? 16 years? 20 years? Hindi naman yan yung ginagawa mo habang buhay. Pero pinag-aralan mo. Nag-test ka pa. Exam ka pa. Pinasa mo pa yung board. Pinasa mo pa yung... Pero yung pag-aasawa, never ka nag-exam. That's why it's important na wag mo nang intayin na nandun ka sa sitwasyon bago mo, nakalimutan ko anong pangalan nung nagtutok doon, si Boss Kay ba yun? Punta nga ako doon para matulungan ako kasi may problema kaming mag-asawa eh. Hindi, ngayon pa lang. Alamin na natin. Maghanda na tayo. Di ba? Bago kayo mag-asawa, alamin nyo na paano mag-asawa. Kasi baka pumasok ka doon, hindi mo alam kung paano gagawin. Ano lang, feel ko lang. Maganda kasi yung papangasawa ko eh. Pogi. May pera kasi ito eh. Hindi eh. Dapat maintindihan natin kung bakit. Para hindi tayo mauwi sa divorce. Okay? So, practical application. Sabi dito, nauna tuloy ako, nasasarapan ako magsalita eh. Before marriage, do not rush into marriage because of loneliness, pressure, sexual attraction, and temporary emotion. Study the person first. Study marriage first. Study what is the real message based on biblical principle kung ano ba yung marriage. Naintindihan? Okay. Study nyo rin kung sino yung mapapangasawa nyo. Yung character niya, yung faith niya, yung emotional maturity niya, conflict patterns niya, financial behavior, family boundaries, willingness to grow. Huwag kayong magmadali. During marriage, yan. Protect the bond. Protectionan nyo yung bond na create nyo. Do not build secret intimacy outside the covenant or outside the marriage. Talk before resentment becomes bitterness. Seek counseling before the problem becomes a crisis. Repair small cracks before they become deep division. During marital crisis, ito naghiwalay na. Do not make permanent decision during uncontrolled emotion. Or, sorry, di pa naghiwalay. Away. Nasa away. Sorry. Gusto ko na maghiwalay eh. During marital crisis. So, problema pa lang. Okay. Do not make permanent decision during uncontrolled emotion. Katulad nga ng pakikipaghiwalayan. Seek wise pastoral and professional help. Create safety when abuse or violence is present. Protect the children. Tell the truth. Take responsibility. Pursue restoration where it is genuinely safe and possible. Kung maayos naman, kung samaan lang ng loob or hindi lang pagkakaintindihan, wala namang sakitan, wala namang naninilikado yung buhay, restoration ang solusyon. Okay? Final reminder. Sabi dyan, do not develop a relationship beyond the level you are willing to be responsible for. Kita nyo ba dyan? Basa pa. Maliliit eh. Do not promise what you cannot carry. Do not enter covenant without preparation. And when you are married, protect what you have built because the deeper the bond, the more painful the tearing. Nagigets ba? Sana may natutunan tayo. Let's declare this. 1, 2, 3, go. Today, I declare, I will guard my heart and honor my relationships. I will protect the covenant God has entrusted me.
I will choose wisdom, truth, and faithfulness. In conflict, I will pursue healing. In brokenness, I will seek God's help. Where restoration is possible, I will cooperate with His word. In Jesus' name, amen. Thank you, and God bless.